pagkakaso po ni General Torre dito po kay former Philippine Army Captain Clemente Enrique o mas kilala po sa tinatawag nating Captain Dado, no? Nakasama po natin yan dyan sa EDSA Shrine. Alam po natin na medyo kahindik minsan napakatapang ng pananalita, no? So yung mga viewers po natin na nagsasabi bakit hindi mo gayahin si Captain Dado? Bakit hindi ka manawagan? Yan po, anday. Ayaw po natin sumikat. Yeah. Hindi, talaga naman kasing army, ex-army to di ba? Siya po ay totoong PMAer. Kaya may mga contact po siya dyan, may mga mista o may mga underclassmen siya na kasalukuyan po ay mga aktibo pa. Kaya kapanipaniwala po yung tapang nito ni Captain Dado sa mga panawagan niya, no? Laban po rito sa pamahalaan. Ayon naman po kay Torre, lumabis na, no? Sumobra na to si Captain Dado, kaya po niya kinasuhan ng ano ba kinaso rito? Iking. Ayan pa pala ibang ano niya. Kasama sa kanyang binabanggit na gusto niya. Ito po ang sinabi ni Torre tungkol po kay Captain Dado. Enrique violated Article 142 of the revised Penal Code or inciting to sedition. Yan. In relation to Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So citing inciting to sedition under ng Cybercrime Prevention Act. Ito po ang pahayag ni General Torre. Babasahin ko lang po. Kasama sa kanyang binabanggit na gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So you know, in democracy, lahat naman ay may karapatang mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede ka mag-express ng iyong opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of law. So sa tingin po ni General Torre ay lumalabag po si Captain Dado dito po sa inciting to sedition in relation to the Cybercrime Prevention Act. Dahil po sa paggamit niya, pananawagan niya nito, sikat siya dahil sa kanyang mga YouTube channel. Kala ko isa lang yung YouTube channel ni Kapitan Dado Captain Dado Marami pala. Okay. Hindi po si Daimos po to. marami pong YouTube at tinanong din si Torre kung kakasuhan din yung mga nagsishare. Sobra ka naman, Torre. Si Captain Dado, alam niya po yung sinasabi niya. Pero naman, yung mga vlogger naman na nagsishare lang ng kanyang mga sinabi, sana hindi naman kasi ang trend po ngayon, lalo na po sa United States of America, ay magtanggal ng regulation, magtanggal ng mga fact-checker. Tapos kayo naman, di ba? Wag naman, kasi alam ni Captain Dado yung kanyang ginagawa. Wag po kayo mag-alala. Alam niyo po yung kanyang ginagawa, no? Hindi po siya pangkaraniwang vlogger lang. Dati po siyang sundalo. Alam niyo yung kanyang pinananawagan. Kaya tayo po, nakasuporta lang sa kanila. Hindi naman natin kasi kahit naman manawagan tayo, wala naman susunod sa atin. ang ako po, dahil ako po ay vlogger lamang, wala naman akong alam na diyan sa mga sa mga kasundaluhan natin. Kaya nananawagan din po kami. No? Nananawagan tayo sumama sa rally, mag-rally. Ayan, iba naman yung panawagan nila Captain Dado, no? May kinalaman na to sa mga panawagan sa mga militar. Tayo naman, mukha lang tayong sausawero pag nanawagan tayo sa mga militar. Kaya ang panawagan lang natin hanggang taong bayan lang
hanggang pakikilahok lang sa mga rally at pagboto sa ating mga sa atin pong mga kandidato, mga pro-Duterte candidates. Ayan na nga po, na pinangungunahan po ni Marcoleta, kitang-kita nyo naman, no? Si Marcoleta talaga yung isa sa ilang speaker doon sa milyon-milyong peace rally. Alam nyo, grabe po yung pagmamaliit nila sa mga iglesia ni Cristo. Wala po talaga silang, wag nyo pong hamunin. Pag nanawagan po na EDSA yan, ubos na po. Okay. Dieter Bye-Bye, thank you very much sa 10 euros na pangkape. Yan, tignan natin. Si Dieter Bye-Bye. Ito pa po ang sinasabi ni Torre, no? Si Dado po, si Captain Dado daw ay nag-issue ng mga seditious statements nung siya pa ay Davao Regional Commander, yung pong nagsaserve sila sa KOJC ng warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Okay. Siya yung nanawagan na mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government, mag-unload ng baril, pointed downwards at iabandona ang trabahong iniutos ko at ginagawa namin. Yan po ang mga ilan po sa mga inirereklamo ni General Torre, no? Nag-ugat pa pala to dun sa Davao, yung mga sinabi niya, no? So nagtatanim pala talaga, tinaniman ni Torre, no? Inisa-isa niya yung mga pagkakasala nito ni Captain Dado. Isa na nga yun, yung panawagan niya sa mga kapulisan at mga sundalo na sumurrender sa local government. Okay. Ito yung mga di umano ay mga nilalabasan ni Captain Dado. Pinoy Vlogger PH, Road Clips 101, Ang Batang Hamog on YouTube, Barok Vlogs, The Bizarre Bulletin, Viral Vlogs, Carol on Facebook. Yan, siguro ito yung mga anong tawag doon? Nag-share. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of law. Okay. Alam niyo po, tama na rin yan na makita po natin kasi sana yung mga korte natin, no, para malinaw po talaga kung ano yung sinasabi ng democracy na merong hagdanan. Mayroon pong hangganan sa batas, no? Kasi po yung mga hangganan po sa batas na yan, depende rin po sa interpretasyon niya ng mga korte. Kung yung ginawa mo ba ay within the bounds of law. Pero strictly speaking po, no? Yung mga vlogger, lalo na ang panawagan mo lang naman sumama sa rally, ang panawagan mo lang naman ay lumabas para bumoto at yung mga vlogger po na katulad namin na bumabatikos lang sa pamamagitan po ng aming mga opinion, sana po hindi makaranas ng mga suppression. Kasi tandaan po ninyo, vloggers po kami, no? Madadaldal kaming lahat. Madadaldal po kami lahat. Ngayon, minsan nakakasama pa yan eh. Yung akala nila, alimbawa lang po marami rin pong follower yan si Captain Dado, di ba? Paano pag nakita yan na inaresto? Katulad po nung neto ni Pastor Kibuloy. Ang kaibahan po ni Pastor Kibuloy, nung sumuko po, no? Hindi po nahuli, kundi sumuko. Nung sumuko po si Pastor Kibuloy,
nanawagan po siya na magsitahimik yung kanyang mga kasapi, no? Na siya na lang. 'Di ba? Yun yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong, si Captain Dado ba sa ating pagkakakilala? Minsan kasi gusto nila ng naunawaan natin si General Torre, no? Gusto niya sampahan si Captain Dado dahil yun na naayon sa batas. Pero minsan nadidefeat yung mga purpose ng pagkakaso mo. Baka lalong mas makalala, 'di ba? Kasi katulad niya, nakakulong po si Pastor Quebuloy. Inatake ninyo yung KOJC sa Davao. Ngayon po nakakulong si Pastor Quebuloy. Tahimik po si Pastor Quebuloy. Hinaharap niya po yung kaso niya ngayon. Wala po siyang panawagan na mag-alsa yung mga miyembro niya. Wala po eh. Talagang legally. No, legal po. Pati po yung mga gusto siyang i-guess ng ABS-CBN para marinig naman yung mga plataforma niya. Pinadadaan din sa legal ni Pastor Quebuloy. Wala talagang salita si Pastor Quebuloy na manghikayat mga kanyang miyembro na yun nga, no, mag-alsa. Pero ang tanong, pag ba si Captain Dado ay huhulihin ninyo, ganyan din ang reaction? ang layo po ng personality, di ba? Parehong matapang si Pastor Quebuloy tsaka to si Captain Dado. Pero yung bitaw po ng pananalita ang medyo magkakaiba. Di ba? Weak ang 94%. Ano yung 94%? Okay, sa madaling salita, mga kapatid, tignan natin, no, kung patuloy na mananawagan. Tsaka iba yung mga supporter ni Captain Dado. Marami siyang supporter na militar at pulis eh. Yun po yung pagkakaiba eh. Baka lalong manawagan, di ba? Hindi natin alam kung anong gagawin. Kasi kami, hanggat maaari, dadakdak kami ng dadakdak eh. Pag medyo, yun na nga, halimbawa, pinatawag sa mga vlogger, tsak yan, dakdakan ng dakdakan yan. Hindi naman automatic na hulihin o ano, di ba? Pwede namang yung, hindi ko alam kung piansable yan. Kung pwedeng magpiansa dyan, malamang pwede naman magpiansa dyan sa kaso na yan. Baka ikasikat palalo ni Dado. Baka ikasikat palalo ni Captain Dado yan, yung kaso ni General Torre. Okay po.